Yon, meron tayong hakot ngayon dyan sa Kalumpit, Longos, Kalumpit, halos malapit sa Barangay Hall. Dadalhin natin sa San Vicente, Malolos. At isang mabilisan matagalang hakot dyan. At medyo naabutan kami ng sobrang init. Dalawang balik ang ginangyari sa atin dyan dahil sobrang dami nga din ang mga gamit nila, ma'am. Pag sa picture o sa video, makikita mo konti lang talaga. Pero pag talagang actual na, doon lumalabas yung mga tinatagong, minsan merong hindi na isasama sa video na syempre kailangan na rin natin hakutin. Tapos may mga dagdag pa na, buti nga yung pinadadagdag na halaman hindi ko na ikinarga dahil nga medyo ayun nga, bukod sa hindi pa na napicturean yun, talagang hindi kasama. At ito syempre nagsimula tayo sa isang mabilisang biyahe dahil maagang-maaga yan, parang late na rin pala dahil 9 AM. Yung 9 AM medyo mainit-init na rin at talagang medyo mararamdaman mo na rin yung traffic. Pero syempre dahil nga ang client ang nagbigay ng oras at nagpa-reserve, at ito talaga halos gusto ko ipasa na lang sa iba, sa malalaki-laking truck, kasi nga alam kong matatapat ng tanghali, tapos kanila pa yung mga taga-buhat. Pero buti na lang sa nila kasi nga medyo malayo at marami yung mga ipapahakot. Nakita nyo naman yung nilahad yun na yan hanggang dulo yan, parang pag mga 50 meters ang layo mula ron sa gate. At ito nga ang ginawa na lang natin, buti na lang kahit papano kumasya nga at inatras ko na lang yung ating sasakyan sa loob dahil nga nakakaawa naman yung mga kamag-anak nila nabubuhat na napakalayo. At ito ang truck at driver lang ang nirent sa atin ni ma'am. Kaso nga medyo pagod din ako kahapon dahil nag-drive din ako na malayo dahil galing tayong Pampanga at may event kami sa Sounds and Lights. Kaya sa mga tropa natin o sa mga nakapanood nito na kailangan ng Sounds and Lights, meron din po yung mga banda, full band, acoustic band at Sounds and Lights nga po para sa lahat ng klase ng okasyon. At ito syempre balik tayo rito, nandito na kami sa Malolos at medyo talagang pag nasa Malolos ka mararamdaman mo na talaga, lalo na dyan sa Kabayanan, yung konting traffic. Pero kahit papano konti lang naman. Ang mahirap at nagmapahirap talaga dyan yung sobrang init na 9 AM 10 AM talagang mararamdaman mo na yung init. At napakatindi talaga ng init ngayong araw na to, Monday. Talagang syempre, pero nga hindi, wala pa eskwela dyan. At ito, papunta na kami doon sa San Vicente, halos doon sa San Vicente Church. At yung nilipatan nila parang doble nung layo nung paghahakutan ulit ng mga kasama nito. Buti nga ayan, mga kamag-anak, mga kapatid nila ma'am yung pinahakot at hindi na nga sila kumuha sa atin. Kaso nga ako, nagdagdag na lang din ako na imbis na ako yung magkakamada, ang sinabi ko ron sa kasama ko na nakakasama natin, ay sama kasama ko na magkamada bukas para kahit papano nga makapahinga-pahinga tayo. Pero buti nga kung hindi, baka sa sobrang init syempre mag-collapse o magano tayo. Kaya iniingatan din natin yung mga sarili natin sa kanya. At ito naman, medyo pag talagang iba yung nagbubuhat naman sa atin, medyo natatagalan tayo at nagagahol tayo. Syempre hindi naman talaga yan yung trabaho nila, yung pagbubuhat. Kaya mararamdaman nyo kada isang buhat pahinga, isang kaya nagtagal kami. 7 AM kami 7 AM mamalas na kami rito, tapos bumiyahe kami parang saglit, parang isang oras lang din. Kaso nga dun sa paghahakot medyo nagtagal dahil 2 beses po. Tapos nauwi kami sa bahay parang 1:30 na, kainitan, katirikan pa, tapos mamaya uulan na. Habang ini-edit ko to, makulimlim na. At sana naman huwag munang umulan. At saka ito, nakakita nyo yung yung araw niya para mga alas 12 na yan. At yung mga gamit nila hindi naman ganun kabibigat, pero napakadami. Ibig sabihin may mga bulky, may mga maraming abubot, merong mga talagang kailangan ingatan, gaya ng salamin nito yan. Pero dahil nga marami naman sila, kahit pa paano napabilis din naman yung paghahakot. Pero ang nangyari nga dyan, medyo syempre tumagal-tagal din. At so yung parang unang hakot namin, at syempre sa pangalawang hakot namin mas matindi ang init dahil natapat kami ng katanghalian. Pero buti naman kahit pa paano nag-offer si ma'am ng merienda, pagkain ng konti. At ito, nadaanan natin yung lugar na papunta ulit dun sa lugar ng Lungos,
Lungos Kalumpit, meron yata piyestahang magaganap dyan. At ito yung kinukwento ko na inatras ko nga yung sasakyan simula ron sa gate na yun papunta ron sa dulo na pagkukuhanan, dahil kung hindi ko gagawin yun, napakahirap na pagbubuhatan ng mga taong kinuha nila ma'am, ng mga kamag-anak nila ma'am. Pero kahit paano nga, ayan ang ka-advantage naman na ang truck natin ay hindi ganun kalaki-laki, hindi rin naman ganun kaliit. Pero pag tamang kamada ang nagawa natin dyan, permis kahit gaano karami yan, mapapagkasya natin. Pero syempre ayaw din naman natin masyadong puwersa yung yan, dahil may capacity rin naman yan. At ayun nga, ito na yung pangalawang hakot natin at biyahe natin. Isang mabilisan lang naman yan, at nakita nyo punong-puno. 3 tao pa, bali 4 na tao pa ang pinakasakay sa atin. Panlima yung tao ko, at saka ako syempre yung driver. Talagang laging punong-puno yan. At itong kama nito, mabigat-bigat yan. Ayan ang advantage naman ng merong panalo ron sa dulo. At saka ito yung sinasabi ko sa iyo, napakadaming banderitas dyan. Papunta na naman kami Malolos sa pagdadala natin sa San Vicente Malolos. At yung nilipatan daw nila ma'am, yung may daan doon na parang binabaha. Yung mga pahukay doon, mamaya mapapansin nyo siguro, may pababa. At ito nga yung pangalawa, dapat hindi ko na ipapasok dyan, pero sobrang init sa labas. Kumbaga, talagang kada biyahe mo, kada lakad mo, talagang pagpapawisan ka na pag dinala mo ron sa likod ng simbahan nito yung gamit. Tapos paglabas mo, matetenga ka ron sa harap. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, ganito gawin natin. Lahat muna na yan, ibaba muna natin sa isang tabi para mabilis tayo. Tapos dahil kapraso lang din naman yung pinagbabaan namin, makakapagpahinga ka ako kayo kung gusto nyo mamahinga. Kada dampot nyo, pahinga, kasi malilim dito. Kasi kung diyan ka mag-i-stay dyan sa may ano na yan, sobrang init, matutuyo talaga kayo. Kaya yun, kunyari, nasa lilim na gamit, doon nyo nalukukunin at hindi nyo mararamdaman na masyado yung init. Kung diyan kayo, katulad nito, yan, tatambay ng ganyan, kukuha ng isa, tatambay ng isa, talagang mararamdaman mo yung init, yung matutuyo ka, talagang nakakapagod ang init. Pero yung buhatin, hindi talaga ganun kabibigat. Pero ayun nga, dahil sa layo at init, syempre nakakaawa yung mga tagabuhat nila ma'am. Pero kahit pa paano nga, nairaos natin ng 2 hakot. At meron pa nga silang kapitbahay na parang sinasabi na, bakit hindi na lang yung malaking truck yung kinuha nyo para isang hakutan na lang. Ang nangyari nga, tayo yung kinuha ni Lamam. Ako naman okay lang, dapat po ako sinuggest nyo na ganito, ganyan. Kaya hindi na tayo nakikipag-away, dahil kahapon niya muntik na tayo mapaaway dito sa parking naman dito. Meron palang saltik yung isang tao na, kasi dapat may nakaparking dito sa tapat ng apartment ko, na dapat yung kumakain doon, ina-assist nila yon na kunyari yung may naka-apartment dyan, lipat muna tayo sa ganito. Kaso nga ayun, nagmamadali rin ako, hindi biglang nakaalis. Hindi naman natin inaano, bigla may si Raulo, may something na tumapat doon at pinaabante ako ng pinaabante. Kaso nga hindi naman ako pwedeng mabante dahil hindi ako makakapasok dito sa tapat ng aking space. Dahil nangyari, nagkaroon kami ng pagtatalo. Diyan nga po ako nakatira. Tapos ang nagalit niya, yung pala may something, may tama sa ulo. Pinalo yung salamin ko. Yun, kahit pa paano, buti naman hindi naman tuluyan na, at bigla na lang umalis, bigla na lang hindi ko na naabutan. Pero syempre kahit pa paano, nakakainit din ng ulo yun. Pero yun nga, mali ko na rin yun dahil papatulang ko yung may something at buti na lang napigilan natin yung sarili dahil napakadami talagang ginagawa kahapon. Kahapon may hakot ako, tapos pagkahakot namin, pagdating nga namin dito, magkaharga naman kami ng gamit para naman doon sa event namin. Tapos syempre, eto nga, pagkatapos nung event kahapon, ngayong umaga nito, umaga kailangan namin bumiyahe. At ito nga, natapat naman tayo na sobrang init. At ito yung nakapula, parang yung boyfriend yata nung anak nung nagpahako sa amin. Ayan yung pinaka-bossing namin dyan. Ayan yung mga nag-i-instruct kung saan namin dadaling, kung saan namin dyan ganito yun. Kaya saludo kami dyan kay bossing yan, nakita nyo naman. At saka syempre yan, si Bongbong tumutulong-tulong na rin dahil gusto nga namin mapabilis, dahil yung mga kasama natin hindi naman typical na talaga mga taga-buhat. Kumbaga, kami ni Bongbong medyo nagmamadali nga, dapat kasi may pangalawang hakot kami, kaso nga lang maatraso na sa oras dahil nga dahil sa init, pahinga, di tumagal nga kami ng ganun. Pero okay lang naman dahil kahit papaano naman
sila kuya rin naman, inaalala rin natin na totoong napakahirap at napakabibigat at napakainit talaga. Hindi naman mabibigat, napakainit talaga ng pinagkahakutan nila at malayo-layo rin. Mahilig sila ma'am sa mga sulok-sulok, gusto nila yung mga corner-corner, yung nililipatan nila. Pero ito nga, ang konting challenge sa mga nagbubuhat, talagang pahirapan ng konti. Yun, maraming salamat. Ayan sila ma'am, nag-down yan sa atin, kaya na-push natin dahil nga sa mga client namin, nagpapadown talaga kami ng halos panggas lang para kahit pa paano ma-reserve namin sa inyo yung date at saka oras na gusto nyo magpahakot, kasi nga minsan meron mga hindi talaga tumutupad sa usapan, biglang magka-cancel, kaya sayang naman yung oras namin. Kaya yun lang, maraming salamat muli sa naging client natin. Sumayin yung kapayapaan, peace be with you, God bless. BJAM Lights and Sounds, pasok sa budget mo sa lahat ng klaseng auction, gaya ng birthday, kasal, binyag, at kahit ano pang okasyon. At yun, meron po tayong full band, sequencer, acoustic band, at kahit ano mang setup para sa inyong mga okasyon. PM lang po kayo sa aming page na BJAM Lights and Sounds pag kailangan nyo ng banda at kahit ano nga pong may tutulong namin sa inyo sa inyong okasyon. At kahit anong setup po, pwede po tayong mapag-usapan natin kung ano yung naangkop sa inyong event. At yun, maraming salamat sa mga tropa natin nagla-like, nag-share, nagpa-follow syempre sa BJAM Lights and Sounds at patuloy na nag-hire sa amin. So may inyo kapayapaan, peace be with you, God bless.